Ito yung mga trade idea ngayon na pwedeng mangyari sa Lakers mula sa mga top tier na center hanggang sa mga elite 3 and D wing guards, pero malinaw na isa lang ang trade na pwedeng gawin ng Lakers, kaya nga sinasabi na dapat pag-isipan talaga muna ng Lakers kung ano talaga yung kailangan nilang role na kukumpleto at magpapa-upgrade sa kanilang roster sa pagiging champion contender sa susunod na season. Base kasi sa bagong report, halos wala ng cap space ang Lakers ngayon at malapit na sila sa luxury tax apron dahil 1 million na lang ang natitira sa first apron ng mga yan, dahil dyan mismo limitado yung pagkuha ng mga to sa free agency. Kaya aasahan mo talaga ngayon na malilimitahan ng Lakers sa mga contract na may mababang average annual value o mga veteran bargain deals sa free agency. Kaya malinaw sa pagkuha ng Lakers kay Marcus Smart, Laravia at Ayton sa free agency sa buyout contract, ang huling hakbang talaga ng mga to ang trade kung saan kailangan talaga nilang gamitin ang mga asset nila o draft capital para makakuha ng role player na mag-a-upgrade sa kanilang roster. Bakit? Dahil nakikita mismo na hindi pa rin sapat ang lineup ng Lakers para masabing nasa championship window na yung mga to sa Western. Kahit meron na silang Marcus Smart at DeAndre Ayton na mauugnay sa big three nila mula kay Austin Reeves, Luka at Lolo Bron. Dalawa talaga yung role na nakikitang kailangan pa ng Lakers para sa isang high level na pag-upgrade sa kanilang roster. Isang center, veteran o young center na pwedeng maging backup ni Ayton, o isang 3 and D wing guard na magpapalakas lalo ng perimeter depth nila at makakatulong nitong si Marcus Smart. Pwedeng sa starting o sa second unit, depende na lang sa makukuha nilang role. Pero ang nangyayari kasi ngayon, limitado ang Lakers, kaya isa lang sa dalawang role na yan ang magiging realistic talaga na makukuha ng Lakers sa trade na to. Center position kasi meron pang Robert Williams, Lauri Markkanen o pwedeng si Walker Kessler o itong si Nick Claxton. Yan yung mga center ngayon talaga na nakikitang pwedeng gawa ng Lakers ng trade package, and siguradong kung magiging magandang araw ang package na mabibigay ng Lakers at siseryosohin ng mga team ang package na to, pwedeng makuha ng mga yan isa man sa mga center na yan. Pero syempre kailangan muna rin maging available yan sa trade market o kailangan pang kausapin ng front office yung mga teams para nga magkaroon ng trade talks para sa mga yan. Sa mga 3 and D wings at elite guards, so wala naman talagang ibang nalilink ngayon sa Lakers kundi itong si Andrew Wiggins, Jrue Holiday, Jeremy Grant, tapos etong bagong nalilink ngayon sa Lakers si Keegan Murray ng Sacramento Kings. Sa mga target ngayon ng Lakers na yan, wala talagang tapon mula sa mga centers hanggang sa mga elite guards na to, dahil yan mismo yung nakikitang magbibigay ng championship window sa Lakers, lalo na kung isa sa mga yan makukuha at mauugnay ng mga to kay Luka at Lolo Bron. Pero sa mga role player naman kasi na yan, kailangan talaga ng Lakers na magsakripisyo rin mismo ng mga asset nila at role player din. Sa trade package na mga nare-report ngayon sa Lakers para sa mga center na nabanggit ko kanina, kailangan nilang gamitin yung mga expiring contracts nila mula kay Rui Hachimura, Gabe Vincent at Maxi Kleber. Si Hachimura kasi hanggang ngayon wala pang report ang front office about sa magiging extension niyan sa Lakers. Ganon din itong si Kleber at Vincent. Kaya malaki yung potential na magagamit to ng front office kung may mga trade available na mangyayari bago ang season. Sa mga 3 and D wing tulad nila Holiday, kailangan talaga nilang isakripisyo dyan itong si Austin Reeves para i-match yung malaking salary nitong si Holiday ngayon sa Portland. Kung balak talaga ng Lakers iugnay itong si Holiday na isang veteran 3 and D wing guard at eksperyensado na pagdating sa finals, nakikitang magiging balanse talaga to kay Lolo Bron at kay Luka Doncic para sa championship window ng mga to. Si Jeremy Grant at Wiggins nare-report dyan at nauugnay naman sila kay Vincent, Dalton Kinnick o Rui Hachimura, dahil malinaw ngayon sa anumang trade wala nga raw balak ang Lakers na magbitaw ng mga draft asset nila, kaya malinaw na role player at mga asset nila ang balak nilang gamitin o bitawan sa mga role player na yan mula sa center hanggang sa mga 3 and D wing guards na magiging available sa trade market. At yan mismo yung nakikitang hakbang na pwedeng gawin ng Lakers ngayon bago magsimula ang 2026 season.